Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming pong salamat muli sa gabay at patnubay mo, aming banal na gawain. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatid na kadalo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patotoo ng mga kapatiran. Salamat sa mga papuring awitin, ng mga awit, mahal na Panginoon. Higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa banal na gawain. Salamat po muli, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng mga kapatiran na pinagkalo mo sa bawat sa araw na ito ng Merkules. Mahal na Panginoon, sila pinakadalo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga viewers, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga mainit na mga kapatiran naglilingkod sa iyo, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat sa Diyos. Hallelujah. Sa napakaraming mga himala at napakaraming mga pagpapala namin na natanggap at matatanggap pa ang mga darating na pagpapala, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Minsan pa, mahal na Panginoon, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan. Tulungan mo po ako. Wala po akong magagawa kung siganaki, mahal na Panginoon. Father, in the name of dearest Jesus, for the first, beloved Pastor, Evangelist Willis Radalmeda, your end-time prophet, I need more power and anointing, O Lord God. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. I need more anointing, O Lord God, Father, dearest Jesus. Please open the minds and understanding, beloved brethren, especially our beloved viewers, O Lord God. Bless us, Father of Jesus, hallelujah. Remove hindrances, doubts and unbelief hindrances, cast out from us. Bless thy word, Father, in Jesus' name. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat magsabing Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa lahat-lahat ng mga himala na pinagkakaloob ng mga Panginoon, sa bawat sa atin, hallelujah, maging sa aking mga mahal sa buhay, sweetheart, sa aking mga anak, mula sa panganay hanggang sa bunso, aking mga manugang at sa mga balai. At ito ngayon, sa aking mga apo, hallelujah, nagkasabay-sabay na bigla nagkaroon ng mga lagnat, nagkaroon ng mga hindi inaasahang mga sinat, ubo, parang trangkaso, hallelujah. Nagkahawa-hawa sila. Hallelujah. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos na mapaghimala, Diyos na nagpapagaling. Amen. Everybody say, praise the Lord. Uriin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At happy birthday kay Avery. Hallelujah. Happy birthday, Avery Manalang Ortilano. Salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Halos 3 araw na may sakit. Hallelujah. Magbula pa nung linggo. Kaya grabe. Purihin ang ating mahal na Panginoon at salamat sa mahal na Panginoon. Ngayon ay nakapasok na rin. Hallelujah. Nung nakaraang linggo, si Estra, nagkasakit din. At ito naman, sinundan naman ngayon itong si Chloe, tapos si Yasi, at itong si Jude, mga bata. Grabe. Hindi mo alam kung anong masakit sa kanilang katawan. Hindi mo alam kung anong idadaing nila. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa binibigay sa kanila ng kalakasan at ngayon naibabalik na naman yung kanilang kasiglahan. Siyempre, kasiglahan, kasama naman yung kakulitan. Hallelujah. Pero lahat ng bagay, sabi nga natin, and we know all things work together for good to them that love the Lord. Amen. Hallelujah.
na kung saan talagang nandyan lang yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ipag-pray lang, hallelujah. Sila pupunta doon sa kwarto namin ni Sweetheart, tapos magpapalehans yung mga bata. Grabe. Nung nakaraang linggo din, si Andong tsaka si Andeng, yung mga estudyante, hallelujah. At salamat sa ating malapay ngayon nakarecover na rin sila at nakapasok na nga. Hallelujah. Talagang sabi nga natin sa Diyos natin walang imposible. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po'y patuloy na magtitiwala, mananampalataya sa ating mahal na Panginoon dahil yung ating pinapangaral, by my stripes, you are healed. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng latay na mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo nagsigaling sa ating mga karamdaman. Hindi lang karamdaman sa mga matatanda, sa mga may edad nating mga kapatiran, sa ating mga ginagamit na mahal na Panginoon, yung mga tumatayo sa banal na pulpito, sa ating mga elders, at sa ating mga awit. Noong nakaraan, sabi nga natin sila yung mga nagkaroon ng sakit. Yung mga ginagamit na ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sila yung mga may sakit noong nakaraan. Ngayon naman, yung mga bata naman. Hallelujah. Kaya, isang patunay lamang mga barid ko na ang klima natin ay pabago-bago na. Yan ang sinasabi nga climate change. Pabago-bago na ang klima. Hallelujah. Pag umulan, pag naulanan yung mga estudyante, hallelujah. Pag uwi nila, kinabukasan, may mga ubo, may mga sipon. Hallelujah. Na ito namang ating mga bata dito sa Pastoral House, talagang nandiyan nga yung proteksyon ng mahal na Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan sa ating banal na gawain ay mabisa, may katotohanan. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi nga dito mga kapatid ko sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 8 at 9, sa ating mga Bible reader. Sabi rito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo yung pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayo magtatamo ka na mabuting kawakasan, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Everybody say praise the Lord. Yan, salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Umaga, tanghali, hapon at gabi. Yan ay mabisa. Kaya nga sabi ng Biblia sa Malakyas, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Everybody say praise the Lord. Bawat salita ng Diyos na atin ang napag-aaralan, hallelujah, ay talagang mabisa. Amen. Hallelujah. Kaya bawat anak ng Diyos, hallelujah, na tayo po ay dapat susunod sa mga utos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya hindi basta-basta yung ating ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At dito tayo ngayon sa Deuteronomio, Kapitulo 28, 1 hanggang 14. Marami tayong mapag-aaralan dito, mga kapatid ko. Ito po ay, sabi nga natin, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Ang ating pangangaral ng salita ng Diyos ay may mga himala. Amen. May kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Kaya bawat sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon,
tiyak na pagpapalain ng Diyos. Tiyak na tayo po ay nakakasiguro na ang Diyos sa pinaglilingkuran natin nakikinig ng ating mga panalangin. Amen. Everybody say praise the Lord. Basahin natin dito ngayon mga kapatid ko sa Deuteronomio, Kapitulo 28, 1 hanggang 14. Mababa ito. At pagkatapos ito tayo sa versikulo 15 hanggang 28 naman. Kaya itong mga talatang ito ay mababasa natin sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan. Kasi ang ating gawain ngayong Miyerkules ay sabay-sabay din talaga. Kaya yung ating mga viewers, nawa maisingit nyo na mapanood kami. Yung mga dati na natin mga kapatiran, sumusubaybay sa ating gawain. Meron tayong Jesus Miracle Hour. At ito nga, Wednesday, Friday, and Sunday. Na salita ng Diyos na atin na pag-aaralan. Basahin natin. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, 1 hanggang 14. At mangyayaring kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Dito sa 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Sa 3, magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Sa 4, magiging mapalad ka ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan na iyong bakahan at mga anak ng iyong kawan. 5, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Dito sa 7, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Dito sa 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay. Amen. Ay pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Dito sa 9, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan na kanya, gaya ng kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. Amen. Dito sa 10, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Dito sa 11, at ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Sa 12, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Amen. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa. Hallelujah. At ikaw ay hindi hihiram. Dito sa 13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Dito sa 14, at huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniuutos sa iyo
sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang Diyos na paglilingkuran sila. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya itong ating pinag-uusapang salita ng Diyos, mga kapatid, ngayong araw na ito, at ito'y para araw din ng Huwebes, araw din ng Biyernes, araw ng Sabado, araw ng Linggo. Ang salita ng Diyos ay palaging nandyan yung para ngayon, araw na ito. Pag natapos yung gawain ngayon, susunod na naman, babanggitin na naman natin yon sa araw na ito. Ang pagpapala ng Diyos ay talagang nandyan lang. Amen. Kaya nga kung ikaw ay susunod at gagawin at gaganapin mo, sinasabi nga natin, if you love me, keep my commandments. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Kung iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Amen. Kaya dito sa Deuteronomio 28, 1 hanggang 14, lalaktawan lang natin itong ilang mga talata. Sa 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo na iyong kamay, at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen! Kaya nandyan talaga yung blessing. Magkatapos na magawa natin ang kalooban ng Diyos, yung sinasabi nga natin na from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen. Kaya sa tuwing gawain natin, sabi nga ng ating parents in the Lord, why limit God? Huwag natin lilimitahan ng Diyos. Dahil iba yung gawain natin. Gawain talaga na ito nasa buong katotohanan. Amen. Kaya nga pag nag-umpisa tayo ng ating gawain, sigurado rin matatapos ito. Kaya nga merong part yung ating mga gawain, pagpupuri ng Joyful Solemn, pagkatapos testimonyo ng ating mga kapatiran, kung ilan yung nagpapatotoo, at yung awitin ng ating mga awit, merong adult choir, finance choir, youth choir, children's choir. Pagkatapos may pagbibigay. Sa ating pagbibigay sa gawain ng Diyos, nandyan talaga yung pagsunod mo, ikaw ay pagpapalain. Ikaw mismo na susunod, ikaw ay pagpapalain. Amen. Kaya nga lahat ng pagpatungan na yung kamay, pagpapalain ng Diyos. Yan ay nandyan din sa Deuteronomio 15:10. Kaya hindi lamang dito sa unang nabasa natin sa 28:8, pati dun sa Deuteronomio 15:10. Ang hiningi naman ng malapay noon doon, huwag magdadamdam yung puso mo. Sabi rito, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Everybody say, praise the Lord. Lahat ng hipuin ng iyong kamay. Kung ikaw ay naghanap buhay, nagtitinda, naglalako, kung ikaw ay mangingisda, meron ka parte ang mahal na Panginoon dyan sa mga nahuhuli mo na isda sa dagat. Imagine, ang lawak ng dagat, pero ang daming mga nangingisda. Hindi na uubos yung isda sa karagatan. Amen! Iba-ibang mga isda ang nahuhuli. O sa atin naman pagtatanim, kung tatanim ka ng palay, siyempre, bandang uli dyan magiging bigas. O magtanim ka ng mais, o yan. Bandang uli, yung mga mais ngayon iba-ibang klase nga Pagka mais na puti, yan, nakakain yan Pag mais na kulay dilaw, ginagawa na lang pagkain ng mga alaga natin yung mga hayop. Ganun na nangyayari ngayon.
Minsan, kapag walang-wala talaga, pwede naman natin kainin yan. Pwede natin bayuin, pinuin. At least makakain din naman yan. Yan ay mais na dilaw o mais na puti. Meron nga ako nakita, may mais na rin ng mga pula dayo. Pula. Ni mga pula-pula, yung mga kinukulay-kulayan ba yan? Hindi ko alam. O talagang lumalabas na ngayon yung ibang klase ng mais na ganyan. Dilaw, puti, may mga kulay pula. Basta lahat ng mga naitatanim ay pwede namang kainin. Amen. Basta lahat ng ating pwedeng harvestin, pati nga yung mga tanim natin ng mga punong kahoy, pag nagbunga na yan, huwag mo kalimutan magbigay. Dahil yan meron kabahagi ang Diyos. Amen. O kung ano man ang ating mga pinagkakitaan, kung ano man yung ating mga hanap buhay, meron kabahagi ang mahal na Panginoon. Siyempre, doon sa mga nagtatrabaho, nagbibigay sila ng ikapwa at handog. Nagbibigay sila ng special offering. Ngayon, sa mga magsasaka, nagbibigay din sila ng mga palay. Minsan, sila na yung nagpapabayo, bigas na yung binibigay nila. Yan ang ating mga natatanggap sa ating pastoral house. Huwag niyong babaguhin yung inyong nakasanayan dahil kayo mismo ang pagpapalain ng Diyos. Kasi pag binago niyo yan, ako, delikado. Ibig sabihin, nababawasan na yung pag-ibig niyo sa mahal na Panginoon. Yan liwanag dito sa binasa natin sa Deuteronomio 28. Ikaw pa nga'y magpapahiram at hindi ka manghihiram. Ikaw ay laging nasa ulo, hindi ka magiging buntot. Amen. Yan sabi rito, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain, sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa na iyong kamay. At ikaw ay magpapairam sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. Everybody say, praise the Lord. Sa mga anak ng Diyos yan, na mga sumusunod talaga. Kaya ang sabi rito sa 14, at huwag kang lilihis sa anumang mga salita na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Nako, pag ikaw pala'y lilihis na sa kanan o kaliwa, ibang Diyos na pala yung paglilingkuran mo. Maaring mga Diyos-Diyosan na yan. Maaring Diyos ng sanlibutan, Diyos ng simbahan, ang paglilingkuran mo. Yung Diyos na nakilala mo, yung Diyos na nasa langit ngayon, naghihintay sa atin. Amen! At kapag napalugdan mo ang mahal na Panginoon, pagkatapos mo magawa ang kalooban ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga sa ating mga natapos na ng mga Church Anniversary Crusade, tignan nyo, bawat natapos na ating mga gawain sa mga karatig, bayan natin dito sa Pangasinan, sa Tarlac, sa Bulacan, at maliban doon sa Visayas, Mindanao. Grabe, talagang libo-libo ang mga nabautismo na naman, mga dumalo sa ating banal na gawain. Ibig sabihin, ang mahal na Jesus talaga nagliligtas. Amen! Kaya nga noong araw, ang ating mga pagkukusada, kumbaga bihira. Pero ngayon, monthly. At marami pang naka-schedule ngayon ng mga pagkukusada sa abroad naman. Amen! Sa ibayong dagat na ang mga pagkukusada. Hindi na dito sa Pilipinas, kundi labas na. Sa ibayong dagat na. Sabi nga natin dati, ang nakukusada natin, dito lang sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ngayon, ibayong dagat na. Grabe. Kaya anong ibig sabihin niyan? Lumalago ang ating gawain. Amen! Pinagpapala yung ating gawain. Amen! Marami naliligtas dahil ang Diyos ang tumatawag na maglilingkod sa Kanya. Everybody say, praise the Lord! Ang Diyos ang tumatawag na maglilingkod sa Kanya. Pinipili na ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Amen!
Kaya itong ating mga kababayan, panahon na upang mamulat ang ating mga mata. Salamat nga sa mahal na Panginoon, lagi na natin na pag-aaralan. Nagdaang bagyo, ayan, nagsunod-sunod talaga yung bagyo Talagang para makita pala yung pagbaha. Pinahintulutan ng Diyos yung pagbaha. Amen! Para maisawalat yung mga ginagawang hindi mabuti na mga taong nagbabalat kayo na sila'y matulungin, na sila'y mababait, sila'y mayroong malaking puso para sa pagtulong. Andyan yung pagbibigay nila ng mga ayuda, nagbibigay ng pera. Yung pala, iba pala ang naging pagsiwalat ng Diyos. Nagkaroon tuloy ng damay-damay na. Nabuo na sila sa kanilang mga ginawang masama. Sabi nga, hindi natin mapagtatakpan yung ating mga gagawing masama kapag ang Diyos ang magbibigay ng pahintulot para isawalat yan. Amen! Everybody say, praise the Lord! Para ang nangyari tuloy ngayon, nako, huwag masasaktan talaga yung mga tatamaan Parang sa nangyari ngayon ang dami. Sabihin na lang natin pinagpala ang ating gobyerno. Sabi nga bagong Pilipinas, yan, naisiwalat na tuloy yung mga nangyayari. Talagang papunta tayo sa bagong Pilipinas. Ang ibig sabihin, tapos na yung lumang gawain. Amen! Tapos na yung mga demonyong gawain na yan. Dapat maka-Diyos na gawain na ngayon ang ikakalat natin. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya nga ang salita ng Diyos dito, mababasa pa rin natin. Tignan nyo sa 28, 15 hanggang 28. Sunod-sunod ang basa ating Brother Oliver. Dito po sa aklat ng Deuteronomio 28, talata 15, patuloy ang basa. Ngunit mangyayari na kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat niyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa inyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa. Hallelujah! Ang kalikuhan at ang saway. Oh, hallelujah! Sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin, hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay mawalipol na madali dahil sa kasama ng iyong mga gawa na sa igayoy pinabayaan mo ako. Hallelujah! Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong ipinasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyok at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Hallelujah! At ang iyong langit na nasa itaas ay ng iyong ulo ay magiging tanso. At ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway, ikaw ay lalabas sa 100 laban sa kanila at tatakas sa 700 sa harap nila at ikaw ay magpaparoot parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. At walang taong magbubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano ng mga
kati at ng galis na hindi mapapagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso. Hallelujah. Tingnan nyo. Mula sa 15 hanggang 28. Doon sa nauna, sa 28, 1 hanggang 14, puro pagpapala. Puro biyaya ng Diyos ang matatanggap mo. Dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nandyan yung pagpapala. Pagkatapos ng pagpapala, dahil hindi nga natin nasunod ang utos ng Diyos, ayan, ang darating na sumpa na. Kaya talaga ang nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating mga kababayan, hallelujah, isiniwalat lang na mahal na Panginoon ang nangyari sa sanlibutan, sa iba't ibang lugar ng pagbaha. Sabi nga ay Luzon, Visayas, Mindanao, iba naman ang tubig sa ating mundo ay 3/4. 1/4 lang ang lupa. Ayan, tignan nyo ang nangyari. Talagang umapaw na ang tubig, nagbaha. Walang ibang sisisihin, kundi yung mga taong gumawa ng masama. Pinaintulutan ng Diyos para maisawalat yung kanilang mga ginagawang hindi mabuti. Kaya in everything give thanks. Amen. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Bagamat tayo hindi kasama dyan sa mga usapan na yan, kaso nga nandito din sa bansang Pilipinas, naapektuhan tuloy yung ating pangangaral ng salita ng Diyos. Yung iba naniniwala sa ating sinasabi dahil meron pakinabang. Amen. Kaso nga nagkakaroon ng kontra-kontra na ngayon. Sabi ko nga noong mga nagdaang pangangaral natin, parang yung daanan ngayon ng mga nagkakamal ng kayamanan ng salapi, pinagaganda nila yung daanan nila. Parang sabihin na lang natin talagang nandyan na, mayaman na, pwede na silang humiga sa kayamanan, pwede silang maglakad sa ginto. Yung kanilang ginagawa, bayad na. Kaya darating na yung pagsisiwalat ng alamang ginawang di mabuti. Darating isang araw, apoy na ng impyerno ang kanilang lalakaran. Dahil sabi ng Biblia, pagkatapos na ang kasalanan ay kakalat, ang mga pamilya, ang mga mahal sa buhay, damay-damay na. Lahat na. Kaya ngayon, napakarami. Hindi man tayo kasama dyan sa mga usapin na yan. Pero pag nanonood ka, talagang mamumulat ka. Imagine yung buwis ng bayan, buwis ng tao. Bawat lugar, bawat syudad, bawat bayan. Nagbubuwis tayo sa gobyerno. Kaya nga meron tayong mga departamento. Meron hati-hati ng budget. Pero ngayon, parang wala na. Ang nakinabang, iilan lang. Kaya yung mga kababayan natin, nasan yung budget for food? Budget for food. Budget for education. Budget for ano pang mga iniisip natin na mga budget para sa gobyerno natin. Health, food, education. Ngayon, parang nagkadamay-damay na talaga eh. Kawawa talaga ang mga taong mahirap. Talagang sabi nga, yung mahirap, lalo maghihirap. Yung mayaman, lalo magpapakayaman. Naku, sana naman matapos tong usapin na to na merong talagang mapatunayan na nagkasala. Mapatunayan sana na meron talagang gumawa ng kamalian. Dahil kung ito ay usap-usapan lang, wala din. Kawawang mahirap, kawawa tayo. Tama nga naman, pag iniisip ko, miski ako nagbabayad ako ng kuryente natin. Nakalagay kagad dun sa resibo, 12% VAT. Nagbabayad kagad. Pagkakain ka sa kainan, sa mga yung kainan dyan, mga fast food, nakalagay kagad dun sa resibo, 12% VAT. Grabe.
Hindi ka pa nakakakain, umo-order ka pa lang. Nagbabayad ka na. Pati sa gasolinahan, nagbabayad ka na. Terrible. Pero ngayon, saan na napunta kaya yan? Mga budget sa health, sa education, at sa food. O dapat kung mayaman ang ating bansa, mayaman talaga, kayang-kayang buhayin. Amen. Imagine, milyon, bilyon, trilyon ang pinag-uusapan. Samantalang tayo ng mga senior. O siyempre, iba yung mga senior. Buti na meron tayong 20% discount. Wala din. Pag may sakit ka, wala din. Ubus din. Mga estudyante, yung pa pala sa Department of Education, dapat meron nga yung mga estudyante, lalo na yung mga nag-aaral ng high school. Siyempre mataas na yung gastusin. Paano yung mga magulang walang trabaho, mga magsasaka? Walang trabaho yung mga magulang, mga tricycle driver, ang liit ng kita, jeepney driver. Tapos biglang tataas ang diesel, gasolina, ang pagkain. Terrible. Pag nakikita ko nga yung sitwasyon natin, bagay ako, pag nag-grocery ako, kasama ko si Sweetheart, siya naman ang tagabayad, kami na may tagabuhat lang. Naku, pagtingin namin ng resibo, nandun na agad yung 12% VAT. Diyos ko. Ngayon, bakit ngayon ang nangyari? Nasaan yung mga VAT ng mga milyonaryo, mga millionaire, mga trillionaire? Ano yan? Binulsa lang? Binulsa. Kawawang mahirap. Kaya dito sa binabasa natin, sa Deuteronomio, ang nakakatakot nito, itong mga susunod na talata. Tignan nyo ha. Sa 21, ikakapit sa iyo ng Panginoon ng salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Ayan. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit ng pagani. At kanilang habulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Naku, delikado talaga. At ang iyong langit na nasa itaas sa iyong ulo ay magiging tanso. At ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. At ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Ayan, darating talaga sa inyo yung pagkagiba. Darating talaga sa inyo isang araw, matutumba na lang kayo. Huwag nating isangkala ng Diyos. Huwag nating babanggitin ng Diyos. Yung pangalan ng Diyos hindi sasama sa ating maginawang hindi mabuti. Kaya ang sabi pa rito, pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa 100 laban sa kanila at tatakas sa 700 sa harap nila. At ikaw ay pagpaparuot, parituin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. Ayan. Nasa Pilipinas. Yung iba, yan, pupunta na sa abroad. Magtatago o magliliwaliw pa rin. Ang sabi rito, at ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa impapawid. Hallelujah. At sa mga hayop sa lupa, at walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Egypto at ng mga grano at ng mga kati at ng galis na hindi mapagagaling.
Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ang pagkabulag at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso. Tingnan nyo, nandito rin pala yung bad word, oh. Bad word, nakalagay din pala dito. Hallelujah. So may verse 28. The Lord shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart. Pagkagulat ng puso. Ayan na. Talagang nandyan na. Kaya delikado na ito nangyari sa atin. Lahat tayo, yan na, damay-damay na sila. Nagtuturo-turuan na sila. Katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Yung nasa Santiago. James chapter 3, balikan lang natin yan. Para at least meron tayong mapag-aaralan na hindi gawang biro ang salita ng Diyos. James chapter 3, at sa James chapter 4, sabi dyan, sa 13, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan at karunungan. Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugo at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Ayan na, nangyayari na. Huwag talaga magsinungaling laban sa katotohanan. Dahil pag nagsisinungaling ka, mas lalong maraming taong magagalit. Kaya nga sinabi ko nung linggo, baka darating isang araw, people of the Philippines versus so and so, magiging kalaban na ang buong tao ng Pilipinas. Nakikita naman natin ngayon sa social media, sa mga balita. Grabe, oh. Talagang naaawa nga ako eh. Namulat na kasi ang tao eh. Sino ba naman ang hindi mamumulat? Bawat lugar na ngayon eh, nandyan ang pagbaha, konting ulan lang. Konting bagyo, signal number 1 pa lang. Dati yung Baguio, lugar ng Baguio City, mataas yan eh. Hindi binabaha, pero ngayon, ay grabe. Nagbabaan na rin. Ibig sabihin, meron talagang pagbabago. Ano nangyari kaya sa ano? Totoo na nga yan, nagkaroon na kayo ng budget consumption. Nangungonsumi na kayo ngayon. Anong sabi pa rito? Ngunit ang karunungan buwad sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, pusmus ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. O ano ibig sabihin? Nawawala na sila ng peace of mind and peace of the heart ngayon. Wala na. Baka yung iba hindi na nakakatulog, natatakot na, nangangamba na sila kung anong mangyayari. Mabuti pa yung mga nakakulong. Yung mga nakakulong, ayan, natulan na sila dahil sa kanilang kasalanan. Ayan, nandiyan sila sa kulungan. At least, pansinin nyo, ang gobyerno pa rin ang gumagastos sa kanila. Imagine, gumawa na ng mga masama. Gumawa na ng mga karumal-dumal na krimen. Nahatulan na. Ngayon, pinapakain pa rin ng gobyerno. May budget pa rin sa kanila. Budget of food. Buti pa yung mga nakakulong, meron silang budget of food. Oh? Paano yung mga malalaya? Yung mga walang trabaho, ay meron din pala.
yung ano, yung sabi nga tupad, ayuda. Wala mga trabaho pero tinutulungan ng gobyerno. Grabe. Mga estudyante, dapat yung mga estudyante ang tinutulungan ngayon. Dahil sabi nga, ang mga kabataan ngayon ang pag-asa ng bayan. Mga kabataan ngayon ang pag-asa ng bagong Pilipinas. Dapat yan ang tinutulungan. Mga kabataan, sila ang pag-asa ng bagong Pilipinas. Hindi yung nagkamal na ng kayamanan, nagkamal na ng kung ano-anong pera. Hindi na nga nila mabilang. Grabe, pag pinapakita sa balita, terrible. Grabe, ang kapal ng kalang mga pera. Grabe, ang mga mahirap. Meron lang 500, meron 1,000, meron man 5,000, 10,000. Pero yung ipinapakita, grabe daan libo, milyon, terrible. Yun ay pera ng taong bayan. Yun ay pera ng mga nandito sa Pilipinas. Sabi naman nila iba, may mga kakampi rin Wala. Pag ang kayamanan galing sa masama, ilalabas talaga ng Diyos yung kasalanan, yung masama. Hindi natin pwedeng takpan. Hallelujah, ng kabutihan mo, yung pagtulong, pagdamay sa kapwa. Hindi. Kaya anong sabi pa rito sa Kapitulo 4? Ayun, tingnan nyo. Dito tayo sa 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakibasa lang. Bible reader. At sa uling talata niyan, 17. Santiago 4. James chapter 4, verse 3 up to 8. At tapos, doon tayo sa 17. Dito po sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 3. Kayo'y magsihingi at hindi kayo magsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama. Hallelujah. Upang guguluhin sa inyong mga kalayawan. Hallelujah. Kayong mga Gugugulin. nangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Hallelujah. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Ayan na. Dito sa 5. O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita na walang kabuluhan? Ang Espiritu baga ay pinatitira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilihan, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo. Amen. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Hallelujah. Sa 7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa dyablo, Amen. at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng iyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang iyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Praise the Lord. 17, last verse 17. Dito po sa 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti ay hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Praise the Lord. Tingnan nyo ang liwanag niya, Sabi dyan, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. Kaya ano ngayon ang magiging reason, dahilan ng ating mga kababayan? Alam natin mabuti ang Diyos, ayaw naman natin maglingkod sa Diyos. Alam natin mabait ang Diyos, ayaw natin kilalanin ang Diyos. Ayaw natin paglingkuran ng Diyos dahil hindi kagad natin natatanggap yung biyaya ng Diyos. Ayaw natin maglingkod sa Diyos dahil gusto natin kasi mga instant.
Instant millionaire, instant billionaire. Yan ang gusto ng tao ngayon, mga instant. Ayaw yung mga konti-konti lang. Sabi nga ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, di ba, piso-piso. Basta't sa langit ang tungo. Amen, hallelujah. Di ba, barya-barya lang. Basta't ang tungo natin ay langit, anak tayo ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung milyon-milyon, bilyon, trilyon. Pagkatapos impyerno naman, hindi natin madadala ang ating kayamanan sa impyerno. Apoy ang nandun, uod at apoy. At si Satanas ang nandun. Yan ay simpleng halimbawa lang. Kung yung mga taong mayaman, mahirap pumasok sa area ng langit, mabuti pa yung camel, yung kamelyo. Kayang dumaan sa butas ng karayom. Ibig sabihin sa paglilingkod sa Diyos, maraming sakripisyo. Marami kang gagawin para makapasok ka sa karya ng langit, maging anak ka ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan, magbabago ka, makikita ang mga himala, ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang ating dapat iniisip ngayon. Yan ang ating parents in the Lord, nangaral ng salita ng Diyos na may katotohanan. Hindi sila natakot na ipagsabi ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Amen. Pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya mismo ang kaligtasan. Siya mismo ang Diyos na nagmamahal sa atin. Everybody say, praise the Lord. Balikan ko itong versikulo 3. Santiago 4, versikulo 3. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ayan pala. Ginugugol ng mga tao ngayon ang kanilang pinagparti-partihan na kayamanan para gugulin sa kalayawan. Totoo nga. Gugulin sa kalayawan? Terribleng mga kababayan natin. Kaya bandang uli, ang magiging kalaban natin talaga, taong bayan. Wala na. Pero itong pangangaral natin ang salita ng Diyos, masakit pakinggan ang katotohanan, pero pag naniwala ka, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Masakit pakinggan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pagkatapos ito parang peklat, masusugatan ka muna. Masusugatan ka sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Pero bandang uli, pag ito'y naghilom, ito'y magiging peklat na lang, makikita mo yung sakit. Nandiyan yung sakit, pero ang kaginhawaan, kapalit niyan, dahil anak ka na ng Diyos, magmamana ka ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Kaya dito tayo sa Revelation, mga last verses. Delikado na ito nangyayari ngayon. Baka papunta na tayo talaga doon sa tatakan ng 666. Grabe ito. Kayamanan na ang pinag-uusapan. Ay, nako, Diyos ko. Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Hallelujah. Ang sabi rito, at siya'y pinagkaloob ang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Delikado na ito. Kaya talaga magkakadamay-damay talaga eh. Pati yung mga naglilingkod na sa reliyon, yung mga tumatawag na sa Diyos, nakapagtataka. Sabi nila, mga lingkod sila ng Diyos. Mga nangangaral ng salita ng Diyos. Wala namang problema dyan.
kung nangangaral ka ng salita ng Diyos. Ngayon, yung puting damit, pag namantsahan yan, hindi yung puti ang makikita, yung mantsa. Tandaan nyo yan. Pag ang damit mo maputi, pag natuldo ka ng mantsa yan, ang makikita na dyan yung mantsa, hindi yung kaputian ng damit. Yan ang ating iisipin. Halimbawa, puting-puti yung damit mo, tapos napataka ng kulay itim. Ang makikita doon yung itim, hindi na yung puti. Maganda yung barong mo, maganda yung barong mo. Maganda yung suot mo. Pag yung barong mo natuldukan, nagkaroon ng punit, ang makikita doon yung hindi na magandang barong. Ang makikita na doon yung punit ng barong. Ipaparepair mo? Oh, wala na. Napunitan eh. Natuldukan na yung damit. Yung puti, wala na. Kaya ito, delikado na tayo. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman, at mga duka at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa mga tuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Yan, papunta na tayo sa 666. Sigurado na to. Talagang nandiyan na ngayon, magkakampi-kampi na yan eh. Hindi pwedeng hindi pwede. Tatakan na talaga to. Oh. Milyon, bilyon, trilyon ang pinag-uusapan. Bakit nga naman yung iba nangangaral ng salita ng Diyos? Puro ang hinahanap pera. Puro ang hinahanap magkaroon ng laman ng bulsa. Magkaroon ng laman yung GCash. Magkaroon ng laman yung kanilang mga itinatagong pitaka. Dating isang araw, di na natin magagamit ang pera. Di na natin magagamit talaga yan. O, tataka na ito. Wala na. Kaya sabi ko, una mabibiktima, yung mga nasa gobyerno. Bakit? Government is for the people and people is for the government. Mabibiktima na ang mga nasa gobyerno. Wala na. Pagkatapos, mga leader na ng gobyerno, lahat, sa buong mundo. Ito'y tandaan nyo, pang buong mundo na ito. Government is for the people and people is for the government. Oh. Pagkatapos yan, magkakampi-kampi na yung mga leader na ang susunod. Leader, lahat ng leader. Kaya meron mga, mga alyado eh. Mga ka-allied forces. May mga kadikit na mga bansa. May mga kadikit na mga nanunungkulan. Pipiliin nila yung kakampi nila. Pipiliin nila yung kasama nila. Mga leader yan, ha? O, bandang uli. Anong susunod? Wala na. Tatawag na ang nasa reliyon. Wala na, tapos na. Lahat tayo, biktima na. Hindi na gawang biro ito. Na kung saan sasabihin na lang nila, magkaisa na tayo. Magkaisa tayo, magtulungan tayo. Total, nandiyan na yan. Naisiwalat na. Marami na nandiyan, nakarinig, marami na. Marami ng mga taong naniniwala, marami ng taong magkakampi-kampi. Magagalit na sila, mapupot na sila. Kaya darating isang araw, wala na. Ang lahat ng mga leader, sama-sama na. O ano na mangyayari? Ano na? Tatawag na ang leader ng reliyon. Magkakaroon na tayo ng magkaisang reliyon
magkaisang pananampalataya, magkaisa na ang lahat ng tao, kukontrolin na eh. Matanda, mahirap, ekonomiya, pati mga bilanggo, lahat na. Sasabihin na lang nila, wala na, kailangan magkaisa na tayo lahat ng reliyon. Magkaisa na tayo ng pananampalataya dahil sa pera lang yan. Dahil lang yan sa mga ginawang masama ng mga tao. Dahil sa ginawa nilang hindi pinaniwalaan, wala na. Pero itong ginagawa natin, pinaniniwalaan ng mga tao, kaya ang ating gawain, pinagpala ng Diyos, nagkaroon tayo ng maraming mga himala. Kumalat ang himala ng Diyos, kumalat ang kapangyarihan ng Diyos, kumalat ang pag-ibig ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ang pinakalat natin dito sa ating banal na gawain ay ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya bawat naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ngayon pa lang, dapat malaman natin, may pakinabang. Meron Diyos na nagmamahal sa atin. Everybody say, praise the Lord! Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay mabait. Amen? Last verse natin. Na kung saan sabi nga ng banal na kasulatan, ang lahat ay iniibig ng Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na mayroong Diyos. Everybody say, praise the Lord! John chapter 3, umpisa natin sa 16, 17, 18 hanggang 21. John chapter 3, verse 16 to 21. Dito po sa aklat ng 1, 3:16 talata po 16 hanggang 21. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan, at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang wag masuway ang kanyang mga gawa. Tatapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Amen. Upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord! Ang liwanag niyan sa ating last verses. John chapter 3, verse 16 to 21. Ang lumalapit sa ilaw, sino? Ang Diyos ang ilaw. There is Jesus is the light of this world. Amen. At ang kailangan natin ay ang Diyos, ang ating tagapagligtas. Kaya masasaway ng Diyos yung mga ginagawa mong masama. Masasaway ng Diyos yung ating mga ginagawang mali. Dahil ang Diyos mismo ay ilaw ng buhay. Ang sabi dito, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang magawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopood sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang magawa. Datapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang magawa ay ginawa sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng ating mga kababayan, ang Diyos kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Magbuksan natin siya. Amen! Ang Diyos nagmamahal sa atin. Kaya sa bandang huli na sinabi ko kanina sa Revelation chapter 13, yung una, gobyerno
Yan ang hahawakan ng leader ng reliyon sa buong mundo, yung may kapangyarihan. Ang pangalawa, mga leader ng iba't ibang mga bansa. Pagkatapos yan, magkakaroon na ng isang reliyon. Pag-uusapan na, ang tao ay magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Ngayon, marami. Sabi nga yan ang naantay ngayon ng mga tao sa buong mundo. Yung magkakaisa na ng pananampalataya, magkakaisa na ng paglilingkod sa Diyos. Pero iba po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Iba po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil nandito ang iba't ibang klaseng mga wala ng pag-asa na may karamdaman, pinagaling ng Diyos. Nandito ang mga may mga masamang ugali, binago ng Diyos. Nandito may mga bisyo, inalis ng Diyos ang ating mga bisyo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Kaya nga ang ating Jesus Miracle Crusade International Ministry ay kumalat sa buong mundo, sabagat ito'y gawain ng Diyos. Jesus saves, Jesus heals. Amen! Hallelujah! Yan sa ating mga kapatiran sa lahat na anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Habang tayo maawit para sa ating mga viewers sa lahat na ng mga kapatiran, sentro natin ating puso, kaisipan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah sa ating Brother Jan para sa awiting papuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yan sa lahat po natin minamahal ng mga patiran, sa ating minamahal ng mga viewers. Ang mahal na Panginoon Diyos sa pinaglilingkuran natin ay on time lang, mga kapatid ko. Hallelujah. God has a perfect timing. Hallelujah. Itong panahon na ito. Amen. Never early, never late. On time ang mahal na Panginoon na nangyari ito. Hallelujah sa ating kapaligiran. Grabe. Talagang pinintulutan ng mahal na Panginoon lahat ng bagay. Para malaman natin yung masama at mabuti. Amen. Para malaman natin kung gaano ang Diyos nagmamahal sa atin at nagmamalasakit sa bawat sa atin. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Sa mga may karamdaman, sa may mga problema, sa naghahanap ng katotohanan, mayroong Diyos, hallelujah, na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, tayong lahat na maglilingkod sa Kanya ay maliligtas. Kaya sa lahat ng ating mga baguhan, tanggapin yung ating mahal na Panginoon, mga viewers natin. Receive now, dearest Jesus, as your Lord, God, Savior, and Redeemer of yourself. Redeemer of your life. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating mga baguhan, sa lahat, let us pray. Sabihin niyo muna, mapagpalang Ama sa langit, pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po ay nagbabalik loob na sa iyo. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan na gawa. Magmula ako'y magkaisip. Mahal na Panginoon Jesus, iligtas mo po ako. Sampu na aking mamahal sa buhay. Salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, naging daan upang mabuksan ang aking kaisipan. Ako'y manangako na maglingkod na sa iyo. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos, sa tarian ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Nangangako ako sa iyo, mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataon na makapaglingkod na sa iyo. Masunod ko ay yung mga utos. Pinakamamahal na Jesus, iniibig kita. Iligtas mo po ako. Sa pangalan ni Jesus, sa aking tagapagligtas, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan pinakamamahal pa Jesus, salamat po sa mga baguhan tumanggap sa iyo, mga viewers, mahal na Panginoon. Iligtas mo sila. Sampu na kalamamahal sa buhay. Gawin mo sila ang tunay mong anak. Sulat mo kalamang pangalan sa kalat ng buhay sa langit ngayon na maliwanag na mababasa. Sa pangunang dalangin namin, beloved parents in the Lord, aming Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, aming beloved Mama Dear Stand Pastor Dina Comon Almeda. Salamat po, mahal na Panginoon, na mga baguhan ay naaabot mo, mahal na Panginoon, sa pamagitan ng panalangin ng aming parents in the Lord, ng mga manggagawa, sa mga natapos na kusada. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga baguhan na tumanggap at nagpabautismo. At dito po sa bahay sambahan namin, mahal na Panginoon, salamat po sa mga tinatako mo na mga kaluluwa. Ang pangalan ni Jesus, Amen. At sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus, as your Lord, God, Savior, and Redeemer of your life, dearest Jesus. Let us pray. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus, for your love, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless me and all my loved ones. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord, dearest Jesus, to the first prayer, beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, beloved Mama, dear Stand Pastor Lina Comon Almeda, beloved Almeda family, beloved workers, Lord God. Bless our beloved viewers, Lord God. Bless them. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Protect them, O Lord God. Write their name in the book of life in heaven. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalain tayo lahat ating pinakamamahal na Jesus, lahat ng ating mga viewers, lahat na po
na mga nandyan sa inyong mga tahanan. Tayo ba'y hallelujah mag-pray sa ating mga karamdaman. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Sipin natin ating mga pastor na nag-lay hands sa atin, ang parents in the Lord natin na nag-lay hands, at ang mga manggagawa, ang kapangyarihan ng Diyos, ang maghimala at kikilos sa atin. Let us pray, i-rebuke natin ang mga sakit sa ating katawan. Yes, Lord, there is Jesus. Have mercy upon us, Lord God. Lahat ng mga sakit karamdaman sa mga kapatiran, sa mga bata, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga ginagamit, sa iba na nagawain na may mga ubo, sipon, lagnat, trangkaso, anuman sakit, meron sila. Pagalingin mo, mahal na Panginoon, ng mga kapatiran, may cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, pagkabulag, UTI, hallelujah, masamang espiritu ng pagkabakla, pagkatomboy, alisin mo ang kahirapan sa bawat pamilya ng mga kapatiran. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran sa physical, material, financial, spiritual. Mahal na Panginoon, provide mo ang aming financial na pangailangan para po sa aming 20th church anniversary dito po sa Pastoral House ng Bangal. Pagpalain mo lahat ng mga anak sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Demons from permanent sickness and diseases, I command you to cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Sicknesses cast out in Jesus' name. Fever and flu, blindness cast out. UTI cast out in the name of Jesus. Lahat ng mga sakit mula ulo hanggang talampakan, maalis ka, matunaw ka. Lahat ng mga sakit, matunaw sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Problems be solved, poverty and vices began in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, dear Jesus. Dahil lahat ay pumalakpak muna sa ating mahal na Panginoon. Lord, our hands to dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dahil lahat ay magtaas ng ating banal na kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Kasama ang ating pagtalon. Lahat tayo na manak ng Diyos, mga viewers, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamama.